Eto mga sangkay, alamin po natin itong mga ano ba tawag dun? Matatawag ba natin 'tong sakit o karamdaman mga sangkay na kumakalat ngayong tag-init? And I'm sure mga sangkay marami po ang makaka-relate dito. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan, and I'm back for another vlog, no? Ito ay informative vlog lamang mga sangkay. Alamin po natin itong balita patungkol po sa mamaya pag-usapan natin. Anyway, before we start guys, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Okay, ayan po sa baba ng video na to, makikita niyo po yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito 1.2 million subscribers na po tayo, parami po tayo ng parami. Kaya kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo lang yung gagawin. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page, okay? At ngayon nga mga sangkay, ito po, pag-usapan po natin ito. Sabi po dito, why your allergies are worsen this year. So bakit kaya mga sangkay? Alam niyo, meron din po ako na ito eh. Pero gusto kong malaman, bakit nga ba mas worse ito ngayong taon? Spring has sprung, and so have allergies. Oh my goodness, the sneezing, we hear you. If you feel like your sneezes and snuffles are worse this year, you are not alone. In today's Health Watch, Barrett Leone explains why that is and when you should get some help. They seem to be getting worse every year. It's that time of year again. The last couple of years, I haven't noticed it as much, And the pollen but now I am noticing it every day, all day long. ain't playing. I'm looking for my Kleenex because my nose is running. It's a struggle Janet Freed isn't alone in. Every year, we are seeing more and more patients with allergies. Allergy specialist Dr. Pramod Kelkar says we can thank climate change for the surge in the sniffles. Okay, ngayon mga sangkay, itong allergy, ito yung sa ilong mga sangkay, yung yung iba sobrang kate, yung iba naman hindi na halos makahinga. Yung parang basta yun mga sangkay. Hindi naman po tayo medical professional, pero tayo kasi nagkakaroon po ngayon ng mga kati-kati sa katawan, di ba? Alam ko maraming makaka-relate nito. At para po hindi po kayo kabahan mga sangkay, hindi po kayo nag-iisa. Kahit po ako mga sangkay, tinatamaan po niya. Nakaraan lamang, ewan ko kung makikita po. Dito mayroon ako eh. Ito. Ano ba makikita? Ayan. Mayroon pa yan mga sangkay sa likod mismo, no? Ng katawan ko. Itong allergy. So, sabi po dito sa balita, ang inyo rin pong matutukoy ito mga sangkay. Dahil nga po, mainit ang panahon ngayon. Okay? Sobrang init, di ba? Sobrang init. Kaya naman ito daw po yung nagiging dahilan kung bakit mas nagiging worse this year itong allergy. Yung iba sa ilong, kati-kati, yung iba kati-kati sa katawan, mga sangkay. Again, hindi naman po tayo medical professional, no? Pero common sense, madali pong intindihin ito sa ating lahat na bakit itong may mga kati-kati po tayo sa katawan. I'm sure marami po ang mayroon nito ngayon, di ba? Kasi dala nga po sa init ng panahon. Nakaraan nga po, nag-post ako mga sangkay na ako lang ba yung mayroong ganito? Kasi nag-post po ako ng some part of my saan ba yun? Ito yun mga sangkay kasi medyo malala ito nakaraan. Pinost ko na ako lang ba yung mayroong ganito ngayong tag-init? Yung talagang sobrang init ng panahon. Then may mga nag-message po sa akin, ang sabi po nila, kinabahan po sila, akala nila sila lang ang mayroon at akala nila kung ano na kasi matagal po gumaling, no? Ngayon mga sangkay, mayroon po talaga lumalalang mga cases ng allergy ngayong taon na ito. Bakit? Dahil po sa tumitinding init ng panahon. Okay? Last year, mga sangkay, halos mapuno po yung katawan ko dahil po sa allergy na yon. Last year, sobrang init din po noon. Di ba nga, yun po yung naitala na pinakamainit na panahon sa kasaysayan ng ating mundo. Pero mukhang malalampasan po yan ngayong 2024. Bagamat hindi pa po nagdideklara na ito po yung taon na pinakamainit mga sangay. Pero mukhang malalampasan. Kasi dito nga lang po sa Asia, di ba? Ang dami pong nagkakaproblema, heat stroke, tinatamaan. Di ba? So ayon po dito, dahil po yan sa climate change, mainit
ang panahon, tumitindi ang temperatura ng buong mundo, mga sangkay, hindi lamang po yan sa Pilipinas. Kaya kung kayo may mga allergy na lumalabas ngayon at tumitindi, nako mga sangkay, ito po ay dahil sa sobrang init ng panahon. Bakit mainit ang panahon? Dahil sa El Nino at saka climate change. Warming temperatures means trees bloom earlier, pollen season lasts longer, and pollen grains are more likely to tickle your sinuses. And in Minnesota, we are blessed with so many trees, beautiful trees. And so we have very high pollen count. Right now, our state's pollen count remains on the higher end, and with help from the wind, can travel up to 200 miles. But Dr. Kelkar says there's hope. Nobody should deny themselves the pleasure of spending time outdoors. Treatment is key. Dr. Kelkar says there are plenty of great over-the-counter medications. Okay, mayroon naman siyang kumbaga mayroong gamot. Siguro itanong nyo na lang sa inyong mga sariling doktor. Mas maigi kayo na mismo ang kayo na mismo ang pumunta sa mga doktor at magpa-check up kayo kung talagang hindi na kaya yung katikati sa katawan. Kasi yung kapatid ko mga sanggay doon sa summer, ay ganun din po yung nangyari, nagkaroon po ng allergy. Akala niya wala lang. Yung kinamot, aba, nung kinamot mga sangkay, kumalat, sumobra yung dami. Hanggang sa napuno na po yung katawan niya. Siyempre, kapag mayroong naranasan ko na yan last year, yung puno yung katawan mo ng mga kung ano-anong rashes or kaya basta makati, sobrang kati siya eh. Dala po yan ng init ng panahon. Ang ginawa ko noon, nagpa-check up ako. Bumili po talaga ako ng gamot. Pero ang tagal po talaga gumaling. Kaya nga ako mga sangka, ito, matagal to. Hanggang ngayon, nandito pa rin. Meron pa nga po ate. Ito. So, lahat po tayo, tinatamaan na ito ngayon, mga sangkay, dahil nga po sa init ng panahon. Biruin nyo, yung init ngayon, mga sangkay, hindi na po natin matagalan sa kalsada. Di ba kaya nga po ako, mga sangkay, bumili na rin po ako ng pagtabo ng sasakyan eh. Kasi yung sasakyan, pwedeng mag-overheat sa sobrang init din. Yung tipong nakaparada naman, tapos biglang magliliyab. Di ba, may mga ganun. Naalala nyo mga sangkay doon sa Pasay. Pasay yung mga nakaparadang sasakyan. Nagkaroon po ng pagliyab yung mga damo-damo dahil nga po sa sobrang init. So, nadamay po yung mga sasakyan. Ganun po yung nangyayari ngayon. At it's not only, kumbaga, hindi lamang po ito nangyayari sa ating bansa. Pero buong mundo, mga sangkay, nakakaranas po nito. Kaya po, wag po kayo magugulat kasi baka yung iba mga sangkay, parang tawag dito, parang nag-aalala na. Yung iba, iniisip nila, may sakit ata ako sa skin na ganito. Hindi po. Ano po yan? Allergy. Dahil po sa tumitinding init ng panahon. Hindi ka po nag-iisa kahit nga ako mayroon eh. Buti nga nakita ko po itong balitang to. At itong balitang to, hindi po ito sa Pilipinas lang, kundi maging ibang mga lahi, mga sanggay. Ito rin po yung kanilang problema. Dahil po sa tumitinding init ng panahon. Evening showers and daily nasal rinses can be helpful for persistent hay fever. Yun, It really ligo-ligo works. lang daw. As long as you do it every day. I tell patients it's like brushing teeth. It cleans up the sinuses on a daily basis, washes away the allergen. If that doesn't work, seek help. We have so many good treatment options available now that you should not be miserable. Barrett Leone, WCC. Okay, so ayun, maglinis daw po ng katawan kung sa ilong naman yung problema nyo, di ba? Mga sangkay, lagyan nyo kaagad ng may mga gamot naman po dyan for allergy at saka pa-doktor. Kasi syempre, kung hindi na talaga kaya, magpa-doktor na. Yung kapatid ko, gano'n nangyari mga sangkay, sobrang katina ng katawan niya. So no choice na po siya, talagang uncomfortable na. Pumunta na po siya sa doktor at ayun, na bigyan ng treatment at mga ilang araw lang mga sangkay, gumaling din po kagad. Kapag ka ganun. At syempre, ito lang mga advice ko, kapag mayroon po tayong ganun, katikati sa katawan, huwag niyo po kakamutin. Tiisin niyo na lang. Bumili po kayo ng, parang ointment. Lagyan niyo po para mabilis ang pagaling. Ako kasi kinamot ko kaya tumagal eh. Ganun po ang nangyari. So, ito po yung resulta ngayon dahil po sa climate change. Okay? Ito po yung nagpapalala talaga ngayon sa sitwasyon ng ating mundo. Climate change. Actually, hindi lamang po ito sa pagkasira ng kalikasan, kundi apektado rin po yung health natin. Okay? So, ano po ang inyong komento tungkol po dito? Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Just
Sulat lang po kayo sa ibaba. Anong inyong naiisip na mga saloobin patungkol po sa climate change, El Nino, sa init ng panahon, at itong mga kung ano-anong karamdaman na lumalabas na dulot po ng init. Okay, pero ang pinakamalala talaga heat stroke. Sana po, mag-iingat po ang lahat. Tubig lang po. Tsaka silong-silong din pag may time sa mga lilim. Okay, ano po inyong mga opinion? Just comment down below. Mayroon po akong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Makikita nyo po yan ngayon sa screen o kaya i-type nyo na lamang po sa YouTube. Hanapin nyo po Sangkay Revelation. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Dahil dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon related po sa Bible prophecy. Okay, so ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.